Konnichiwa minasan! Hey, it's me, Cherry Sensei, ang Yoyo Chan dito sa Japan. Sobrang ganda ng effects, di ba? Gigil ako di ba? Kasi nandito ako, malapit ako sa bintana. Tapos yung effects pa, gano'n. Hayaan mo na, bibigyan nyo na. At ang na-stress na ako sa, ngayon pala ako nagre-recover. Tapos yun na nga. So, ang ating topic for today is ang pagbabayad ng kuryente dito sa Japan. Kasi po, may isa naman akong kalukuhan. Hindi naman kalukuhan, talagang makakalimutin talaga ako. Alam mo yan, ng family ko, pati ng friends ko, medyo makakalimutin tayo. Kaya, hanggat fresh pa sa isip ko, automatic talaga lahat ginagawa ko. So, yun na nga. So, dito po sa Japan, kapag hindi ka nakabayad agad ng kuryente, magbibigay agad sa iyo ng notice. Pero, bago tayo pumunta doon, di ba sa Pilipinas, back in the Philippines, sa Pilipinas tayo, tawag dito, kapag hindi tayo nakabayad ng isang buwan, syempre, papatong yun sa the other month, di ba? So, hindi ka mamumblema, minsan nga 3 months pa, di ba? Tapos, dito po sa Japan, akala ko talaga, nabayaran ko na lahat ng bills ko, kasi nabayaran ko na yung water, yung gas, alam ko pati kuryente, kasi pagka ganyan, sinasabay-sabay ko. Pero wala sa isip ko, oo nga, ano nga pala, iba-iba nga pala yung schedule ng pagbabayad dito. Merong earlier, merong mas early pa, tapos merong mas late, may late na dumadating, tapos agad kailangan bayaran mo. Di yun na nga. Alam ko na bayaran ko na yun sa June ko. Nako, hindi pa pala. Dumating na yung July, binayaran ko siya agad. Nakita ko yung resibo ko, wala na, hindi na siya pwedeng bayaran. Dito kapag paso na, kumbaga hindi applicable na yung postcard na yun, hindi mo siya pwedeng bayaran sa convenience store, kailangan, kumbaga parang tatawag ka na dun sa may, sa company ng electricity para, electric company para, para malaman kung anong status. Kasi matutakot ako, baka mamaya putulan ako ng kuryente. Alam mo, ganun ginawa ko. Una, nagtanong muna ako dito kay Ate Marge, sa mga kapwa ko ALT, pero syempre hindi din sila masyadong familiar dahil nga, alaga nga si Ate Girl, sa akin palang nangyayari yun. Sa tagal na nila, hindi pa nila nagagawa yun, ako palang talaga. Dahil nga hindi ko alam kung bakit, nakalimutan ko, naitago ko, sobrang, sininop ko talaga siya para hindi mawala. Hindi nga nawala, nakalimutan ko naman. Tapos yun na nga, tinawag ko siya sa Interact. Syempre, meron kaming, meron dito na naka-assign para sa apartment. Tinawag ko siya, tapos, ang galing, automatic, nag-respond siya sa akin. Tapos, inassist niya agad ako, minessage niya agad, o kaya kinol niya yung sa company. Tapos, yung sinabi niya nga sa akin, na, magpapadala daw ng panibagong resibo, naka-yellow card na siya, yung line daw is yellow na, ibig sabihin daw notice na yun, na pwede na akong putulan. So, kahit nakabayad ako ng July, puputulan nila ako kapag hindi ako nakabayad nung, sa 22. Sabi ko, abang na abang talaga ako. Kaya yun, yung dumating sa akin, ito yung nangyari. From Chuyo Kindergarten, dumiretso na agad ako dun kahit sobrang init mga day. So ito yun, tingnan niyo yung clip na to. Tingnan niyo ha. Yan, KGIF tayo. Diba nag-video ako kasi sa akin, paano ko sa inyo yung lakas ng hangin dito. Kahit saksakan ng init din ako nagpayong. Sisira yung payong ko. Pero yan ba, minit lalo. Pisti lang talaga, ay naku. Punta ako ngayon sa Lawson. Hindi sa 7-Eleven kasi magbabayad tayo ng kuryente. Bakit may 7-Eleven? Kasi nga po, hindi ko alam, nasobrahan ako ng pagkatago. Tinago ko yung resibo. Nakalimutan ko. So ngayon, nag-ano sila sa akin, padala ng panibago. Pag hindi binayaran, putol lang kuryente. Pero nakabayad na ako ng 4 July. Yung June, yun na nakalimutan ko. Tingnan nyo. May na dito po isda. Super napakainit. Napakainit. Parang naglalakad sa kawalan. Pero, tayo job. Diba? Tingnan natin. Ayan. Ay, ang nilakad ko. Ay, pisti. Alam naman. Ayan, napakainit. Alam nyo, napakahirap dito nung walang sasakyan. Ayun! Ako nalos. Karamdam ka. Gasol. Nagradyan. Sobrang sakit. Ang bibilis ng patakbo. Wala kong bibilis ng patakbo ko talaga. Nagbiyosa lang ako. Nasa linya naman ako. Paramdam ko. Nakaano ako. Kasi Diyos ko. Tayo. Hindi na kasi. Ay, Diyos ko. Hindi na tayo sa bato. Sa bato. Aray ko. Walang tao.
lang, naglalakad ako lang. Ayun. Gusto ko, easy na. Napaka. Sobrang lakas ng hangin. Ito na. Gusto ko. Susumpa ako ng pausong dito. Malayo. Hindi na ako magpapahuli ulit ng bayarin. Ito siya. Ang yellow bata. Ano to eh. Tapos hindi obra ito may yarag dahil sa ay sa pakas. Dito na. Kung nakabike ako mag-bilis na. Naantayin ko namin yung bike sa bahay. Ayan na. At yun na nga, nakita niyo, di ba? So, ang lesson nandito, Jaris, huwag makakalimutin, huwag sobrang pagkakatago. At alam niyo ba kung anong ginawa ko? Tingnan niyo, wait lang. Gumawa lang po ako nito. Wow. Lagayan. Yung mga paid bills. At dito ko isasabit yung mga hindi pa nababayaran. Matuto ka na. So, yun lang naman po, di ba? So, dito po talaga, sa Japan, kailangan may nakaalat ka talaga na pambayad. So, hindi mo pwede na ipapagbukas, pagpapa next week. Meron naman talaga, kasi talagang nalat ko yan. Mas may nakaalat pa dyan kaya sa food. Pero meron naman din talaga din sa food. Kaya nga, dito nga kasi eksaktuhan lang. Pero syempre, in the future, di ba? Time will come, ganun talaga. So, umpisa mahirap, pero darating ang panahon, darating ang time na maging okay na ang lahat. Think positive, di ba? So, yun lang po. Yun lang po. That's all for today. Thank you for watching. Arigato minasan.